Now, as we return mga kapatid sa ating pag-aaral of the Gospel of John, we have left off in our study about almost more than half ang napag-aralan po natin dito sa tinatawag na introduction or the prologue of John. Nais po na ibigay ho sa atin ni Juan kung sino po itong salita ng Diyos na nais po niya maipresenta. We have come to learn for several Sundays na ho that ang salita po ay Diyos, ang salita ay eternal, ang salita po is life-giving, ang salita o ang berbo, ang siyang ahente na ginamit po ng Diyos or instrument na ginamit po ng Diyos upang ang lahat po ng bagay ay magkaroon po ng existence. At ang salita po na ito, ayon po kay Juan, ang pinagmumulan po ng eternal and physical life. At siya rin po ang pinagmumulan ng buhay at nagbibigay liwanag sa lahat ng tao. So we come to see that yung presentation po ni John begins first from eternity. Pero habang binabasa po natin pababa yung mga ibang teksto, from eternity, patungo na po sa mundo. That is the presentation of John. That this word from eternity is now making its way into history and time. Kaya paghakbang po natin dito sa talatang 14, sabi po ng Biblia, the Word became flesh. So the only time that the word word o yung berbo ay binanggit was in verse 1. Doon po siya nabanggit. In the beginning was the Word. Pero naulit na naman, nabanggit na naman yung salitang verbo or word in verse 14. This goes to teach us that nais po maibalik po ni Juan kung ano po ang salita, kung ano ang nangyari sa salita, at ano po ang dapat po natin malaman patungkol po sa salita. Now, I must admit po to you mga kapatid that ang verse 14, hindi po natin matatapos po ito in one Sunday. We might have to break this into 3 sermons. So nais ko lamang po just to scratch the surface, yung unang clause o bahagi ng John 1:14. Because there are several things that we can learn in this passage. Unang-una, nagkatawang tao ang salita. That's one. The Word became flesh. Number 2, at namuhay na kasama namin. He made His dwelling among us. That's 2. Number 3, nakita namin ang kadakilaan niya. We beheld His glory. The glory, bilang kaisang-isang anak ng Diyos. The glory of the one and only begotten Son. And lastly, puspos siya ng biyaya at pawang katotohanan ang mga sinasabi niya. Now, as we work with the first topic, nagkatawang tao ang salita. The Word became flesh. In theology, yung ganitong klaseng katuruan ay tinatawag po ang doktrina of the incarnation. The doctrine of the incarnation. Bakit po siya tinawag incarnation? Because the word incarnation derives itself from the Latin word carne. At ang ibig sabihin po ng salitang carne means laman, flesh, meat. So dito, when we use the English word incarnation, this is literally meaning the infleshing, nagkatawang tao, naging laman, o nagkaroon ng laman. So here, yung incarnation na tinutukoy po ni John, ay ina-apply po niya sa salita, which is nonetheless the Lord Jesus Christ. Now, it is interesting dahil sa panahon po ni Juan, may filosofiya ang mga Hudyo at ang mga Griego. Para po sa mga Hudyo, to them, they understood that the Word of God ay nagbibigay buhay, it is transformative, it is revelatory. Pero hindi lang po yun. This Word ay kasama po ng Diyos as wisdom from the very beginning. Pero pagdating po sa mga pagano, tulad ng mga Griego at yung mga ibang lahi, they understood na yung salita po is the very thing that causes order and brings order to our universe. Pero para sa kanila ho,
may hinahawak po sila na paniniwala na kung tawaging dualism. At kapag sinabi po yung termino na dualism, para sa kanila, ang espiritu ay mabuti, pero ang katawan ay masama. Ngayon, kung ikaw ay isang pagano during that time, at nabasa mo yung pinepresent ni John, that ang salita who is God ay nagkatawang tao, itong salita na espiritu ay nagkatawang tao, if you were a pagan in those days, this would be something that is blasphemous. Dahil para ho sa kanila, ang katawan ay masama, ang espiritu ay mabuti. Pero sabi ni Juan, itong Diyos na espiritu, itong salita na Diyos in nature, ay nagkatawang tao. How is that so? How is that in the one person of Christ, ang infinite Diyos ay nanahan in the limited person, in the limited humanity? Yan po ang ating pag-aaralan po nitong hapon. Why did the Word become flesh? Kasi when you ask the question, patungkol po sa kaligtasan, wala naman po talaga imposible sa Diyos. Theoretically speaking, hindi naman niya kailangan magkatawang tao, if He wanted to, para lang makapagligtas ng mga makasalanan na tao. Jesus didn't have to be human. Jesus didn't have to come into the flesh if He wanted to. Kung gugustuhin po niya, He could snap His fingers at lahat po tayo mapapatawad. And yet, ninais po ng Diyos bago pa man likhain ang mundo na ito ang magiging tungkulin po niya. The second person of the Trinity ay nagkatawang tao. Ang banal na Trinidad, masasabi po natin pantay-pantay po sila sa katangian, sa kalikasan, sa kapangyarihan, sa pagiging Diyos. Pero ang tatlong persona ng banal na Trinidad ay hindi ho natin masasabi, pare-parehas po sila sa kanilang tungkulin. They have the same goal, pero responsibilities are different. Halimbawa, God the Father did not come into the flesh. God the Father is not the one yung nagkatawang tao. Pangalawa, the Holy Spirit, hindi siya yung naipako sa krus. And yet the Bible says, ang ikalawang persona ng banal na Trinidad, voluntarily, willingly, taos-puso, kusa, na siya ang pinili ng Diyos Ama na maging Mesiyas upang magkatawang tao para ho for the glory of God. So now, why is it important, mga kapatid, na malaman po natin ng ating Panginoon Jesucristo ay nagkatawang tao? Dahil kapag mali po ang ating pananaw, kapag mali ang ating pagkaintindi sa kanyang pagiging tao, o nung siya'y nagkatawang tao, maaari mahulog po tayo sa heresy. Maaari mahulog po tayo sa isang kategorya kung saan sumasalungat na po tayo sa katotohanan ng salita po ng Diyos. Matter of fact, just to give us a very brief church historical overview, nung 5th century, in the 5th century of the ancient church, may mga lumitaw na mga katuruan pagkalipas po na mapagdebatehan yung tinatawag na Council of Nicaea, nung pinag-uusapan po nila yung doktrina patungkol po sa pagiging Diyos ni Kristo, pagkalipas ng mga ilang taon, may mga lumitaw na mga heretical teachings na patungkol po sa persona ni Jesucristo. Unang-una, may mga lumitaw na sekta na nagtuturo na itong Jesucristo, siya ay tao, pero yung pagiging Diyos niya, hindi talaga buo, hindi kumpleto. Meron naman naniniwala na sa iisang persona ni Kristo, siya ay tao, pero yung pagiging Diyos, ibang persona na yon. So now you have two persons with two different natures. Kaya, yung mga sekta po na yan ay may label po natin bilang Nestorianism. Ang mga sekta na kung tinatawag po na Nestorianism, ito po ang kanilang katuruan. Christ is not two natures in one person, but simply two different people. May Jesus, may Kristo.
Hindi sila iisang persona, magkaiba sila. Yan ay tinatawag Nestorianism. Pangalawa, may tinatawag po na sekta, Eutychianism. Ang Eutychianism, ayon po sa kanilang katuruan, the one person, Jesus Christ of Nazareth, only has one nature. At anong ibig sabihin po ng one nature na yon? Sa iisang kalikasan po ng isang persona ni Kristo, meron po dito yung human nature and the divine nature. Iisang persona po yun na pinagsama, mixed, pero hindi sila hiwalay na nature. Dahil po sa mga itong klaseng katuruan, ang ginawa po ng mga Kristiyano in the 5th century is that sila po ay nagpulong. At yung naging resulta po ng kanilang kapulungan ay tinatawag po the Chalcedonian Creed and Confession. At ito po ang kanilang mga nasabi bilang tutol sa mga nagtuturo ng mga sekta na ito patungkol sa mga sinabi nila na salungat sa persona ni Kristo. Look at what the Chalcedonian faith says concerning about these teachings. Sabi po nila, "We then, following the Holy Fathers, all with one consent, teach men to confess one and the same Son, truly God and truly man, of a rational soul and body, one and the same Christ, Son, Lord, only begotten, to be acknowledged into two natures, without confusion, without knowledge, without change, without division, without separation, not parted or divided into two persons, but one and the same Son, and only begotten, God, the Word, the Lord Jesus Christ." Nang ibig sabihin, sa kanilang katuruan bilang 5th century church, pinaglalaban po nila against sa mga heretics of these days, itong iisang persona na Kristo ay iisang persona siya, pero may dalawang kalikasan siya. He is truly God, but He's also truly man. At bilang tutol din sa mga nagtuturo, iisang persona siya na tao, pero meron din siya persona na Diyos na makahiwalay. Sinasabi nila hindi. That Jesus who is God eternal is also Jesus of Nazareth in the flesh. Siya po ay iisang persona with two different natures. Dahil po dito, throughout the Christian church, nagkaroon ng mga maraming katanungan. How is that possible? Kasi if we're talking about the infinite eternal God, paano maipagkakasya ang isang infinite eternal God sa katawan ng isang tao? Philosophically, kapag sinabi po natin, Jesus is fully God and fully man, when you say the word fully, wala nang iba. Puno na siya. It's complete. But how can He be fully, completely God inside a fully, completely human body? Yan ang tinatawag po ng Biblia, the mystery of godliness. Kaya sabi po dito sa 1 Timoteo 3, kung ating po babasahin, 1 Timoteo 3, talatang 16. 1 Timoteo 3, talatang 16. Tignan niyo po ang sinasabi ho dito. In 1 Timothy 3, verse 16. Tunay na napakahiwaga ng mga katotohanan ng ating reliyon. So it's a mystery. Ano po yung mystery na yon? Nagpakita siya bilang tao. Pinatotohanan ng banal na Espiritu na siya'y matuwid. Nakita siya ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, pinaniwalaan ng mundo at dinala sa langit. He appeared in the flesh. That is the mystery. Kaya kung sasabihin po natin, I am a Christian, kaya lang, naniniwala ako na sa iisang persona ni Kristo, iisa lang ang kanyang kalikasan, mixed with God, mixed with humanity, that is heresy. That is heresy. Na bakit po heresy ho yun? Dahil kung may ilalagay pa si Kristo sa kanyang pagiging Diyos of His nature and divine nature, that means may mga kulang sa kanyang divine nature na kailangang ihalo to be one.
Pero ang sabi po ng Biblia, inilagay po niya ang nature of becoming human sa kanyang pagiging Diyos. Kaya mapapansin po natin sa Biblia, mga kapatid, ang ating Panginoon, dumalakad siya sa tubig. He's truly divine. Nakikilala siya ng mga demon spirits. We know who you are. You are the Holy One of God. Because they understand Him being divine. Nung sinabi po niya, Lazarus, come forth. That is a divine call. Kaya nabuhay po muli si Lazarus. And yet, sabi ng Biblia, hindi niya alam the hour or day of His coming. Sabi din po ng Biblia, siya'y natulog, napagod, nagutom, nauhaw. Why? Dahil sa iisang persona po ni Kristo, pinagsama ang pagiging Diyos at ang pagiging tao na kung tawagin po ng mga theologians, the hypostatic union. Pinagsama, pinagkaisa in two different natures in one person, the divine and the human. Kaya nga po sa ating London Baptist Confession, ito po ang nakalagay sa chapter 8, paragraph 3 of the London Baptist Confession. Sabi po dito sa wikang Tagalog, ang Panginoong Jesus sa kanyang kalikasan na tao ay ipinagkaisa sa kanyang kalikasan na Diyos at ito'y nangyari ng isang beses sa persona ng anak. Hindi na ho ito mauulit, mga kapatid. Matter of fact, there may be some questions. Nung nagkatawang tao po ba ang ating Panginoon, was that only temporal? Which means, He only came to the earth as a man and as God, pero nung umakyat na po siya sa langit, nawala na yung kanyang pagiging tao, His human body. The answer is no. Matter of fact, when Jesus came here on the earth, mga kapatid, He took on flesh at yung flesh po na yan ay dala-dala po niya hanggang ngayon. Bakit po? Because He has been given a glorified body. Why? Para sa ating pag-akyat sa langit at maitatanong natin, why am I here in heaven? Maipipresenta po ni Jesus ang kanyang sarili. Ako'y nagkatawang tao so that you and I could be restored. Ako'y nagkatawang tao. Ito yung patotoo that I have paid for your sins. Pero hindi lamang po yun, mga kapatid. Nagkatawang tao po siya. Nabuhay po siya muli at binigyan ng glorified body so that balang araw, sa pagbabalik po ni Kristo, buhay man o patay, tayo rin, katulad ni Kristo, ay bibigyan ng panibagong katawan na hindi nabubulok at hindi namamatay. There are many things that we can say about the incarnation. There are many doctrines na pwede po natin maipangaral patungkol po sa verse 14. Pero ultimately speaking, we need to ask these questions. Ano ang rason kung bakit siya nagkatawang tao? Why did Jesus, who is God, become flesh? Now, before I answer that question, it is interesting na ang ginamit po dito ni Juan na salita for the word flesh is the Greek word sarx. Sa wikang Griego, there are many ways to say the word human, body, laman. There are many ways. Halimbawa, if you want to say, you are a human, ikaw ay tao, pwede mo sabihin anthropos. That is the most common way of saying it in Greek. Anthropos. Ikaw ay isang anthropos. Tao ka. Pero hindi anthropos ang ginamit ni Juan. Pangalawa, if you wanted to say, Jesus ay nagkaroon ng katawan that is human. John could have used the Greek word soma. Pero hindi niya ginamit yung word soma. Pero ang ginamit niya po dito is the word sarx. At kapag pinag-aralan po maigi yung salitang sarx, this is the worst, frail, weakest type of usage for the word humanity na pwedeng gamitin sa wikang Griego. It's the word sarx. Nang ibig sabihin, itong eternal Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, nag-anyong alipin po siya in sarx. Hindi po siya yung regular na anthropos, hindi siya yung regular na soma, kundi siya po ay nagkatawang tao as sarx. A
a body that can die, a body that can suffer, a body that is weak. Kaya ibinaba ni Kristo ang kanyang sarili. At siya'y naging sarx. He became flesh. Now sa isang literal na salin, we could say that the Word was made flesh, became flesh, took on human flesh. But why? Bakit niya ginawa po yung? Bakit niya iniwan ang lahat ng kadakilaan ng langit? Iniwan niya ang kanyang trono sa langit. Iniwan po niya all the glory and the majesty and the royalty of heaven to come down here on the earth. Why? Para lang maging sarx. Why? There are 4 things that we can say about this. Pero before we get there, this eternal and visible Word now becomes visible sa persona ni Kristo Jesus. Dahil ang Diyos ay hindi nakikita. Dahil siya ay Espiritu. Ngayon kung tatanungin po natin, ano ang ugali ng Diyos? Ano ang katuruan ng Diyos? Ano ang magiging persona ng Diyos kung siya'y magiging tao? Ano kaya itsura nun? Dumating na si Jesus. This invisible God is now made visible dahil po si Kristo ay nagkatawang tao. No wonder why sinabi po ni Kristo sa kanyang mga alagad nung siya'y tinanong, Jesus, show us the Father. Pero sabi ni Kristo, if you have seen me, you have also seen the Father. Yan din ang sinabi ni Pablo. Si Kristo ang larawan ng hindi nakikitang Diyos. You want to know the God of the Old Testament? Look at Jesus. Ito ay actually tutol sa sinasabi po ng isang mangangaral by the name of Ed Lapis, na sikat po ngayon, na ipinaghihiwalay ang Diyos ng lumang tipan sa Diyos ng bagong tipan, na ang Diyos ng lumang tipan ay masama, pero ang Diyos ng bagong tipan ay mabuti. Ang Diyos ng lumang tipan, kadiliman daw, pero ang Diyos ng bagong tipan, liwanag. And yet the Bible says, this invisible God na hindi mo makikita, the same God of the Old Testament, the same God who called Noah, who called Abraham, ay makikita na kanino? Sa persona ni Jesucristo. So why did Jesus become flesh? Number 1, to destroy the works of the devil. Si Kristo ay nagkatawang tao para wasakin at durugin si Satanas. Basahin po natin dito sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 3, 1 John, chapter 3. At basahin po natin dito in verse 8. Unang Juan 3, talatang 8. Ito po ang sinasabi ng Biblia. Ngunit, ang nagpapatuloy sa kasalanan ay kampo ng Diablo. Dahil ang Diablo ay gumagawa na ng kasalanan mula pa sa simula. Ito ang dahilan kung bakit naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Or in English, 1 John 3 verse 8, the one who does what is sinful is of the devil. Because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared, that's referring to his incarnation, was to destroy the devil's work. Moreover, basahin po natin dito sa aklat ng Colossus chapter 2. Colossians chapter 2. Verse 14. Colosas Kapitulo 2. Talatang 14. Colossians chapter 2, verse 14. Sabi po dito, may pananagutan dapat tayo sa Diyos dahil hindi natin matupad ang kautusan. Pero inalis ito ng Diyos sa pamagitan ng pagkapako ni Kristo sa krus. Kaya hindi na tayo parurusahan. Verse 15, doon din sa krus nilupig ng Diyos ang mga espiritong namumuno at may kapangyarihan at ipinakita sa lahat na ang mga ito ay bihag na niya. Now, syempre,
hindi mo maipapako ang Espiritu. You cannot crucify a spirit. Matter of fact, the other day, may pinapanood po ako debate of one religion and an atheist. Sabi nung atheist, historically, Jesus never existed. Idea lamang yan. So pinakita naman ng mga ngaral mula sa kasaysayan. Itong impormasyon kay Tacitus, the Roman historian, naglagay siya ng kasaysayan about Jesus and he says, itong Kristo ay naipako sa krus. Anong ibig mo sabihin? Idea ang naipako sa krus? No, it is a real person. But the only way Jesus could be crucified is kung siya'y nagkatawang tao. Hindi mo mapapako ang Espiritu. Moreover, how does this connect dun sa question, bakit siya nagkatawang tao para durugin si Satanas? Dahil ano po ba ang unang ebanghelyo at pangako ng Diyos na ibinigay sa buong Biblia? It's in Genesis 3, verse 15. Pagkatapos po magkasala si Adan at si Eva, sinabi ni Yahweh dun sa mag-asawa, from your seed, woman, mula sa iyong binhe, babae, may manggagaling mula sa inyo, at siya ang dudurog sa ulo ng ahas. Now notice the pronoun na ginamit doon, siya. He will crush the head of the serpent. So ngayon, when you look at biblical theology, sabi po niya, it's going to be a male. Kasi yun saan sinabi ni Yahweh, He will crush the head of the serpent. So ngayon, nagbuntis si Eva. Ang unang anak po niya lalaki. At ang naging unang anak po niya ay si Abel. At nung makita po niya si Abel, nagpasalamat po siya sa Diyos, for I have gotten a male from God. Maaring iniisip niya, ito na siguro yung sinasabi ni Yahweh. Pero ano po nangyari kay Abel? Pinatay. Hindi rin pwede si Cain. Dahil siya yung pumatay. And then, dumating sila Enoch. He walked with God for 300 years. Pero the problem was, well, it's not really a problem, it's a blessing. Kinuha siya. And then dumating si Noah. Baka ito na yon. Pero pagkatapos po ng baha, naglasing naman si Noah. Oh, it might be Abraham. Baka si Abraham. Pero ang ginawa po ni Abraham, pinagdudahan niya ang Diyos, nagsinungaling pa siya patungkol sa kanyang asawa na magkapatid daw sila. So it can't be Abraham. Then it was Moses. Finally, it's Moses. Siya magliligtas sa amin mula from Egypt. Pero dahil po sa pagsuway ni Moises sa Diyos of not hitting the rock, hindi siya nakapasok sa lupaing pangako. So it's not Moses. It must be Joshua. Hindi rin. It must be David. He committed adultery. Can't be him. It must be Solomon. It can't be him. Nagtayo siya ng mga maraming Diyos-Diyosan, ng babae pa, marami siyang asawa. So habang nagpo-progress ang narrative of the Bible, who is that seed? The first gospel that was proclaimed was through the Word. Now that Word has taken flesh. And that's Jesus. Dumating na ang tunay na salita. Dumating na ang tunay na binhi ng babae. It wasn't going to be through Eve, but a Virgin Mary. Born under the law. Born under a woman. At the right time to redeem those who are under the law. Ayon po sa Galatia 4. So dumating po si Kristo, number one, to destroy the works of the devil. Dahil hindi ho natin kayang baguhin ang ating mga sarili unless Jesus sets you free. Kaya maraming tao, mga kapatid, ang kanilang buhay is down to the grave. Hindi nila mabago ang kanilang pag-iisip, pananalita, puso, ugali. Hindi nila mabali ang kapangyarihan po ni Satanas because they need to be set free. And the only one that can set them free is the one who became flesh, Jesus. Kaya siya nagkatawang tao upang tayo po ay mapalaya mula po sa bihag
ng kaaway. Number 2, why did Jesus become flesh? To help us in our temptations. Upang matulungan niya po tayo sa mga panahon at oras na tayo'y natutukso. Ang bawat isang Kristiyano ho sa atin, we can all attest, mga kapatid, every single one of us has temptations. Anxiety, mental temptations, discouragement, sexual. There are many forms of temptations. Pride, pagbibida, pagmamayabang, pagmamataas sa sarili. Maari yung maling paggamit ng dila, pagchichismis, paninirang puri, pagsisinungaling. There are just many things as Christians that we tend to fail God in pagdating sa temptation. Ngayon, maaari sabihin ng iba, Panginoon, hindi mo ako mauunawaan dahil hindi mo naman nararamdaman yung nararamdaman ko. And yet, nagkatawang tao si Kristo. After the fasting of Jesus Christ, ano po nangyari sa Kanya? He was tempted. At sino ho nag-tempt sa Kanya? Oh, it wasn't a lower rank demon spirit. It wasn't a second rank fallen angel, hindi. Ang pinakapuno ng kasamaan, si Satanas mismo ang nakaharap ng ating tagapagligtas. And yet this is what the Bible says in Hebrews chapter 2. Basahin po natin ang Hebreo kapitulo 2, talatang 14. Hebrews chapter 2, verse 14. Why did Jesus come in the flesh? To help us in our temptation. Verse 14, Hebreo 2, talatang 14. Look at what it says here. Hebrews 2 verse 14. At yamang ang mga anak ng Diyos na binanggit niya ay mga taong may laman at dugo. Naging tao rin si Jesus upang sa pamagitan ng kanyang kamatayan ay malupig niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Verse 15. Sa ganitong paraan pinalaya niya sila na naging alipin ng takot sa kamatayan sa buong buhay nila. Verse 16. Kaya malinaw na hindi na ang mga anghel ang tinutulungan ni Jesus, kundi ang lahi ni Abraham. Verse 17. Ito ang dahilan kung bakit kinailangan magkatawang tao si Jesus upang maging katulad siya ng mga kapatid niya sa lahat ng bagay. Sa ganoon, siya'y magiging punong pari nila na maawain at tapat, na makapaghahandog sa Diyos para sa kapatawaran ng mga kasalanan ng tao. Verse 18, at dahil siya mismo ay nakaranas ng paghihirap ng tinukso, matutulungan niya ang mga dumaranas ng tukso. So kapag naririnig po natin sa ating mga bibig, o yung lumalabas rather sa ating mga bibig, I don't think I can overcome this temptation. I don't think magagawa kong to overcome laziness, to overcome depression, to overcome doubt. Parang hindi yato magwawagi dito. Parang there's no hope. Sabi po ng Biblia, Jesus sa kanyang pagiging tao was tempted, pero hindi siya nagkasala. Alang-alang po na matutulungan po niya ang mga nakaranas din ng tukso. Or in English, because He Himself suffered when He was tempted, He is able to help those who are being tempted. Yeah, don't tell me that God cannot help you with your problems. Dumanas din ang ating Panginoon ng mga paghihirap at tukso. You have a champion in Jesus Christ, mga kapatid. Siya ang ating tagapagtanggol. Siya ang ating tagapagligtas. We must remember, why do you call Jesus your Savior? Because He can forgive you of your sins? Hindi po. Because He can give you eternal life? Hindi lang po. He is called Savior because kung ano man ang iyong nararanasan, He can set you free from that. Kalungkutan po ba? He is your Savior. Is it discouragement? He is your Savior. Something bugging you up here? He is your Savior. That is why Jesus is called the Savior of the church. Naniniwala ka ba na si Kristo ang iyong tagapagligtas? Do you believe that Jesus is your deliverer?
naniniwala po, Pastor, only in the context of salvation, then you don't get it. Jesus is not 10% Savior and then the rest, hindi mo na kaya o hindi niya na kaya. When Jesus is called Savior, it means whatever you are going through na humahad lang sa iyong paglago bilang Kristiyano, Jesus is your answer. Kaya nga ang tawag po sa Kanya in the Gospel of John, I am the way. I am the truth. I am the life. Is He your Savior, mga kapatid? Or Savior ka lang? Savior lang ang Panginoon kapag hihingi ka lang ng tawad? Or is He also your Savior kapag gulong-gulong ka na dito? Kapag may kahinaan ka? He is our Savior, mga kapatid. So, sabi dito, He was tempted. Tulad po natin. Lahat ng nararanasan po natin, mga kapatid, when it comes to temptation, sigurado yan din ay binato ni Satanas kay Jesus. And yet, Jesus did not sin. Kaya wala na ho tayo maidadahilan. Panginoon, hindi ko kaya. Sabi ng Biblia, sino ba ang nagtatagumpay laban sa mundo? Yung mga taong sumasampalataya na si Kristo ang tagapagligtas. We have no excuse. Now, kung si Kristo po ay hindi nagkatawang tao, now if Jesus did not die on the cross, kung si Jesus po ay hindi dumating, then pwede tayong magreklamo. Pwede tayong magdaing. Pwede natin sabihin, Panginoon, sorry ganito talaga ako, hindi mo na ako mababago, pinanganak na ako ganito. Dumating na si Kristo Yung mga katwiran na, ganito na talaga ako, hindi mo na ako mababago, pinanganak ako ganito, that's why you need to be born again. You can't say you're born this way. Yes, you're born deformed spiritually. You are, we can say you are born as corrupt. Kaya nga, kailangan po natin maranasan yung pagiging born again. So number 2, nagkatawang tao po si Jesus to help you in your temptation. Kahit anong maranasan po ninyo na paghihirap, mga kapatid, kailan may hindi kayo iiwan ng Panginoon. Hindi niya kayo pababayaan. Because He loves you. He loves His church. Number 3, bakit nagkatawang tao po si Jesus? Upang siya ang maging bagong ulo at representative po natin. Upang siya ang maging bagong ulo and representative po natin. Basahin po natin dito sa aklat ng Roma Kapitulo 5. Romans chapter 5. Why did Jesus become human? So that He can become our new head and representative. Romans chapter 5, beginning at verse 12. Roma 5, talatang 12. Tignan niyo po ang nakalagay dito. Romans 5, verse 12. Dumating ang kasalanan sa mundo dahil sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos. At dahil sa kasalanan, dumating din ang kamatayan. Kaya dumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil nagkasala ang lahat. Verse 13. Nasa mundo na ang kasalanan bago pa man ibigay ng Diyos ang kautusan. Pero hindi pinapanagot ang mga tao sa kanilang mga kasalanan kung wala namang kautusan. Ganoon pa man, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises. Kahit sa mga taong hindi naman nagkasala ng tulad ni Adan na lumabag sa utos ng Diyos. Si Adan ay larawan ni Kristo na nooy inaasahang darating. Pero magkaiba ang dalawang ito dahil ang kaloob ng Diyos ay hindi katulad sa kasalanan ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa maraming tao ang kasalanan ni Adan. Pero mas nakakahigit ang biyaya at kaloob ng Diyos nang dumating sa maraming tao sa pamamagitan ng isang tao na walang iba kundi si Jesucristo. Ibang-iba ang idinulot ng kaloob ng Diyos sa idinulot ng kasalanan ni Adan. Ang kasalanan ni Adan ay nagdulot ng kaparusahan, pero ang kaloob na ibinigay ng Diyos sa kabila ng maraming kasalanan ay nagdulot ng kapatawaran. Dahil sa kasalanan ng isang tao, naghari ang kamatayan. Pero dahil sa ginawa ng isa pang tao na si Jesucristo,
Ang mga taong tumanggap na masaganang biyaya at kaloob ng Diyos ay itinuring na matuwid at maghahari sila sa buhay na walang hanggan. Kaya dahil sa kasalanan ng isang tao, ang lahat ay nakatulang maparusahan. Ganoon din naman, ang lahat na dahil po kay Kristo ay maituturing matuwid. Ang lahat ay maituturing na matuwid at mabibigyan ng bagong buhay. Kung sa pagsuway ng isang tao, marami ang naging makasalanan. Ganoon din naman, dahil sa pagsunod ng isang tao, marami ang itinuturing ng Diyos na matuwid. Now here's the question. When Jesus became human, why do we need a new head and representative? Nung unang tao na nilikha ng Diyos na walang iba kundi si Adan, ang sabi po ni Yahweh kay Adan at kay Eva, magpakarami kayo. Yung ibig sabihin po na magpakarami ay hindi lang po sa bilang, kundi kumalat ang kabanalan sa pamagitan ninyo who are the image bearers of God. Pero dahil po sa pagkakasala ni Adan, instead of magpakarami sa kabanalan, dumaganap ang kasalanan at kamatayan. So here's the question. Ano ang connection po natin kay Adan? Bago ho tayo mga kapatid inilapit ng Diyos kay Kristo, your principal and federal head and representative is Adam. And what does that mean? Si Adam po ba namatay? Yes. So ang lahat ng manggagaling sa kanya ay mamamatay rin. Adam died at the age of 930 years old. And you will know that sin exists dahil araw-araw, bawat segundo, may namamatay. It's because of being under Adam. Kaya sinabi ni Pablo, under Adam, all die. Under Adam, all are made sinners. Under Adam, walang makakalapit sa Diyos. So now, how do we become connected with God? Paano magagawa ng isang taong hindi matuwid na maituring siya matuwid sa harapan ng isang banal na Diyos? We need a new head. Adam, siya ang head ng old creation. Pero we need a new head for new creation. Kaya dumating si Kristo. Kaya ang tawag kay Kristo, I am the head of the church. And who is the church? Yung mga taong binago ng Diyos, mga bagong nilalang. Now, sa Biblia, kung ikukumpara po si Adan at si Jesus, they have similarities, but they also have great differences. Halimbawa, si Adan ay tinatawag Adan, man. He is called man. Si Kristo, tinatawag the last Adam. Pero tinatawag din siya anak ng tao, the Son of Man. Adam, hindi po siya nakaranas ng pagiging infant, o yung pagiging bata, o yung pagiging sanggol. Nung nilikha siya ng Diyos, he was already a mature, complete man. Or else he would not have said, name all the animals, take care of the garden, and procreate. Hindi magagawa ng sanggol yun. So si Adan never po niya naranasan yung pagiging sanggol, physically speaking. Pero si Jesus, naranasan po niya yung pagiging sanggol. He had to learn in his development what the law of God was. From the age of 2 to the age of 12, lahat po yan naranasan po niya. So there's a difference between the two. Si Adan, nung siya inilikha ng Diyos, nilagay na po siya in the Garden of Eden, in a state of perfection. Pero when Jesus came, as the last Adam, dumating po siya as a baby in a manger, in an imperfect world, in a broken world. Magkaiba yung dalawa. Si Adan ay tinukso ni Satanas, pero nagkasala. Si Jesus ay tinukso ni Satanas, pero nagwagi. Si Adan, puro kamatayan ang maibibigay lamang po niya. Pero si Jesus, ang sino man sasampalataya sa Kanya, ay mabibigyan po niya ng buhay na walang hanggan. We need a new head.
And that is the reason why pinapangaral po natin ang gospel dahil ang lahat ng mga minamahal po natin sa buhay na maari hindi pa nakakakilala sa Diyos, they are under the headship of Adam. And if you are in Adam and you are under Adam, mamamatay ka na hindi pa napapatawad ang iyong mga kasalanan. But if you are under Christ, mamatay ka man ngayon, pero pagdating sa araw ng pagbabalik ni Kristo, mabubuhay ka rin, pero pinatawad na ng Diyos ang iyong mga kasalanan. That is why we need a new head. Therefore, kaya nagkatawang tao si Kristo upang matupad po niya ang kasunduan na hindi kayang sundin at tuparin ni Adan. Na kung tawagin po sa Biblia, ang kasunduan, ang bagong kasunduan, the covenant, the new covenant, the covenant of grace. Lastly, bakit nagkatawang tao si Jesus? Is to save us from our sins. Lucas capítulo 19. Lucas 19. Talatan Gs. Luke chapter 19, beginning at verse 10. Tignan niyo po ang nakalagay dito. Sapagkat ako na anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. For the Son of Man came, that's referring to the incarnation, to seek and to save the lost. Now, maraming katuruan na ganito. Ako ang humanap sa Diyos. Kaya ako naligtas, ako ang humanap sa Diyos. Pero ang sabi ng Biblia, the only one who is the one true seeker is not man, but God. Nung nagkasala po si Adan, sino ang humanap sa Diyos? Si Adan po ba ang humanap sa Diyos? O si Yahweh ang humanap sa mag-asawa? Nung tumiwalag ang mga Israelita po ba ang humanap sa Diyos? O ayon po sa book of Hosea, sa katapatan po ni Yahweh, siya ang humanap sa kanyang mamamayan. This Jesus came to seek that which was lost. Tayo yun, mga kapatid. Kung hindi nagkatawang tao si Kristo, nasaan na kaya ho tayo? Nasaan na kaya ho tayo? Ang iba siguro kinulong, ang iba na sa ospital, mamamatay ka na. Ang iba, hindi pa rin nababago ang buhay mo. Ang iba, nasa ilalim pa rin ng bisyo. Ang iba, sira na ang tahanan mo, sira na ang pamilya mo. Pero dahil nagkatawang tao si Kristo, tayo na naliligaw, ay hinanap po niya. Kaya nga napakaganda po ng kanta, nasaan na kaya ako? O Jesus, kung wala ka. Di ko na alam kung saan ako papunta. Parang isang hangin na dinadala sa iba-ibang klaseng direksyon. Pero yung hangin ng Espiritu ang bumuhay sa atin upang ilapit tayo sa direksyon ni Jesucristo. Nasaan kaya ho tayo kung wala si Jesus? Where would we be? And that is the greatest gift for the church. Yung Diyos na eternal na nagkatawang tao upang hanapin ka. Sino tayo, mga kapatid, para hanapin ng isang buhay na Diyos? Kaya wala ho tayo maipagmamalaki. Sa bilyon ng tao that's on the face of the earth, kayo ang hinanap ng Diyos. He died for you. Sa lahat ng mga kapatid mo, ikaw ang pinili ng Diyos. Sa lahat ng kapitbahay, kamag-anak mo, ikaw ang hinanap ng Diyos. Bago pa man likhain ng mundo, ikaw ang hinanap ng Diyos. And we did not deserve it. But the Word became flesh because He wanted to seek those who are lost. Kaya mga kapatid, lahat ng inuutos po sa atin ng Biblia, kapag sinunod ho natin ito, hindi ito sinunod ko, therefore maliligtas na ako, sinunod ko to, therefore I am matuwid. Hindi ho, kapag sinunod natin ang salita ng Diyos, ito po ay pasasalamat.
Dahil hinanap tayo ng Panginoon. When God says forgive, you must forgive. Why? Because pinatawad ka ng salita na nagkatawang tao. When the Bible says, love the Word of God, humingi po tayo ng lakas sa Diyos na huwag maging tamad because pasasalamat natin niya sa Kanya because hinanap niya ho tayo. He came to seek that which was lost. For this very reason, as I come to a close, as you turn with me mga kapatid in 2 Chronicles chapter 6, may panalangin po si Haring Solomon. And let's begin here in verse 18. 2 Chronicles chapter 6, verse 18. Ikalawang Kronika, 6, talatang 18. Ang konteksto po nito ay patungkol sa pagdedicate, pagbibigay ng templo sa Diyos. Sabi ho dito, ngunit, sabi ni Solomon, makakatira nga po ba kayo, O Diyos, sa mundo kasama ng mga tao? Hindi nga kayo magkakasya kahit sa pinakabatas na langit. Ano pa kaya kung sa templo na ipinatayo ko? Ngunit pakinggan ninyo ako na iyong lingkod sa aking pananalangin at pagsusumamo, O Panginoon na aking Diyos. Pakinggan nyo ang panawagan at pananalangin ko sa iyong presensya. Ingatan nyo po sana ang templong ito, araw at gabi, ang lugar na sinasabi nyo kayo'y pararangalan. Pakinggan nyo po sana ako na iyong lingkod sa aking pananalangin sa harap ng altar na ito. Now, ano ang connection po nito sa John 1:14? Hangarin po sa sinuunang panahon pa, nung panahon pa ni Moises. Inutos po ng Diyos kay Moises as early as Exodus chapter 25. Gawa kayo ng tabernakulo. At ano po ang nilalarawan ng tabernakulo? Ang presensya, kapangyarihan, at katapatan ng Diyos ay sumasa kanila. Pero ngayon na pasok na po sila sa Jerusalem. Dahil bago po sila nakapasok sa Jerusalem, lakbay sila ng lakbay eh. So sa bawat lugar na kanilang pinupuntahan, kailangan din nila bitbitin ang tabernakulo. Pero nung dumating si David, at pinasukan po niya ang lugar ng mga Jebus, na kung tawagin po yun, Jerusalem, at pinatay po niya ang mga Jebus, sinabi ng Diyos, itong Jerusalem na lugar na ito, this is where my temple will be built. So nung pinatayo po ni Solomon ang templo sa Jerusalem, and they dedicated this temple to Yahweh, sinabi ni Solomon, in all of his wisdom, look what he says in verse 18, in English. Will God really dwell on earth with humans? The heavens, even the highest heavens, cannot contain you. How much less this temple I have built? In other words, Solomon, in all of his wisdom, was asking God the question, how can a holy God live with human beings? How can a holy God live in this temple? And the answer, sinabi po ng mga ngaral ng Hebrews, a body you have prepared me. Sinabi ni Juan, as he records the words of Jesus, gibain mo ang templong ito, and after 3 days, I will raise it up again. Sinabi ulit ni Juan in John 1:14, at ang salita na which is God ay nagkatawang tao. Itong panalangin at katanungan ni Haring Solomon, ang pinakamatalinong hari sa lahat ng mga hari pagdating sa konteksto ng mga makasalanan. Sa isang matalinong hari, sabi niya, how can you dwell with your people? And the answer was answered several hundreds of years later. Si Kristo ay nagkatawang tao. Now, mga kapatid, I pray and hope, scratching the surface,
nauunawaan po natin bakit siya nagkatawang tao. He became human to destroy the works of the devil in your life. He became human para matulungan ka in your time of temptation and trials. He became human para siya na ang champion and head mo. He became human to seek you and I for salvation. Dahil tayo po ay naliligaw ng landas. For the Son of Man came to seek that which was lost. Ang salita ay nagkatawang tao. As we pray,